Mga kapiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ano? Ito hong nakakabahalang balita po mga kabida, no? Na kung saan po ay narito sa Pilipinas o dumating na raw sa Pilipinas, ito hong mga investigador, ano? Mula sa International Criminal Court, ano? Para ho mag-imbestiga dun ho sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maghanap daw ng mga witnesses, mga kabida. Kaya masaklap po dito, ayon po sa information ni Senator Bato de la Rosa, itong mga witnesses na sinasabi hong mga retired police, mga kabida, ipilit daw pinapapirma ng isang affidavit at binabantaan daw, ano, mga kabida. At yun yung nakakabahala po, ano, kasi ho, alam naman po natin na mini-maintain pa rin ng gobyernong ito na wala hong jurisdiction ang ICC sa ating bansa, no? Sa Pilipinas, mga kabida. And yet, meron pong presensya daw ng mga taga-ICC, ano? Dito sa bansa. At in fact, nakabilit daw ngayon sa isang hotel dyan daw sa Pasay City, mga kabida. At dahil dito, nagplano itong si Senator Bato de la Rosa na conduct po ng isang Senate inquiry, ano? Patungkol ho dito sa sinasabi hong tinatakot ng mga taga-ICC, ito hong mga retired police. Mga Pilipino, mga kabida, kung saan po ay dumayo lang po itong mga taga-International Criminal Court dito ho sa Pilipinas. Eto, basahin lang po natin, ano? Ito pong post po ni Senator Bato de la Rosa. 2 days ago po ito, mga kabida, no? Ano pong sabi po niya, no? Bato to launch Senate probe into ICC investigators threatening of retired PNP execs. Meaning mga may ranggo po ito, ano? Mga kabida. Itong mga retired police na ito, ano? Na tinatakot daw ng mga taga-ICC. Walang hihiya, ano? Eto po. Re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa is set to launch a Senate inquiry into the recent threatening of retired police officers by the investigators from the International Criminal Court or ICC. This, as De La Rosa revealed that the ICC has an ongoing mission in hotel in Pasay City where they are forcing the retired officers of the Philippine National Police to sign an affidavit that would incriminate him and former President Rodrigo Duterte. Mag-conduct kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. The Mindanaoan Senator said. De la Rosa made the revelation when asked about President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s remark that he is open to reconciling with the Duterte families. Ayon. Ang sabi po ni De La Rosa ho dito, kung sincero talaga siya sa kanyang sinabi, ang unang-una niyang gawin ay palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel dyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga police na pinipilit nila mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin. Yung mga pulis na pinagtatawag nila, De La Rosa said. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis at pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin. Kawawa ang mga pulis. The PNP should take care of its people, the former PNP chief added. He then slammed the intimidation of retired police officers, emphasizing that these individuals have given their life to serve the Philippines. Ayon. Yan yung pahayag po, mga kabida, no? Napakahaba po itong kanyang post, pero hanggang doon lang po tayo kasi andun yung gist po, mga kabida, no? Ng kanyang ibig sabihin po, ano? So mag-conduct po sila ng investigation, ito hong Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs. Ito ata yung committee, ano, ni Senator Bato de la Rosa po, mga kabida, no? Patungkol ho dito sa ginagawang
sinasabi hong investigasyon ng International Criminal Court investigators. Kung tutuusin po mga kabida, wala ho silang karapatan na mag-conduct po ng investigation ho dito. Unang-una, malinaw po yung pahayag po ng Pangulo na hindi ho sila nakikipag-coordinate sa ICC at bawal ho silang pumunta sa Pilipinas kung ang layunin po ay mag-imbestiga ho mga kabida. They can go here, they can visit the Philippines, basta isang turista po. Pero kung official function po nila bilang investigator, mga kabida, wala ho silang karapatan at hindi ho sila pinapayagan. Subalit, sa information ho ni Bato de la Rosa po mga kabida, bakit andito po itong mga taga-ICC, Bakit hindi po sila hinarang? Bakit hindi po sila dinakip? Okay? Bakit hinayaan po nilang magsagawa po ito hong mga investigador na ito ng kanilang function? Okay? Dito pa sa Pilipinas, sa teritoryo po ng Pilipinas, So isa ba itong paglabag po ng soberenya po ng Pilipinas, mga kabida? Okay? Yun yung gusto hong i-convey na mensahe po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Kasi nga tama yung kanyang argument, pinipilit ho, persistent ito pong Marcos administration na nagsasabi na wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas because umalis na po tayo since 2019 po, mga kabida. Okay? At pinangatawanan nga nila hanggang ngayon. Pero yung pagpapahuli po nila kay dating Pangulong Duterte, doon po sila sablay, mga kabida. Now, kung hindi yan mapapalis at paalisin po ng gobyerno, ito hong mga investigators ng ICC na di umano andito ho sa Pilipinas, para bang sinabi po ng Marcos administration na joke lang yung kanya hong sinabi, na hindi ho sila nakikipag-coordinate at wala pong karapatan ang mga taga-ICC na pumunta ho dito sa Pilipinas bilang investigators po, mga kabida. Okay? At yung kanya hong sinabi na makikipag-reconcile doon po sa mga Dutertes, biro lang pala yun. Okay? Tama yung sinabi po ni Senator Bato, kung talagang seryoso ang Pangulo, na makipag-ayos sa mga Duterte, dapat walang ganito pong senaryo po, mga kabida. Kung totoo yung sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, bakit po free yung mga taga-ICC na nandito sa Pilipinas o pumunta po sa Pilipinas? Okay? At yung mga Pilipinong traidor, sabi po ni Senator de la Rosa, na umaalalay at umassist po dito sa mga taga-ICC, mananagot daw kayo. Sabi po ng dating PNP chief. And most likely po, mga kabida, kung maumpisahan mo po itong investigasyon, baka ipapatawag po itong mga investigador na ito. Okay? Baka po, dyan po sila lalayas po, mga kabida, aalis. Okay? Maliwanag po dun sa polisiya po ng gobyerno, na hindi na po sila allowed na gumawa po ng kanila pong function dito sa Pilipinas. Okay? Unless kung yan po ay palihim po na pinahintulutan po ng Marcos administration. Kasi may mga instances, mga kabida, na kung ano yung sinabi po ng Pangulo, ng administrasyon, iba yung nangyari po sa ground. Kumbaga, mahirap na pong magtiwala sa mga sinasabi po ng Pangulo po, mga kabida, kasi iba kasi yung mga nangyayari po sa ground. Okay? Now, meron pong sagot ang Malacanang dito ho sa patutsada po, mga kabida, ni Senator Bato de la Rosa. Ang sabi po ng Malacanang sa isa pong pahayag, patunayan daw ni Bato de la Rosa, mga kabida, yung kanyang aligasyon, na tinatakot ng mga taga-ICC at kung meron pong mga taga-ICC dito sa Pilipinas at nasa isang hotel daw ngayon dyan sa Pasay City, mga kabida. Okay? Para bang sinabi po ng gobyerno ng Malacanang, patunayan ninyo kung totoong nandito sa Pilipinas. Kasi ang pagkakalam siguro daw nila, wala hindi totoo yung sinabi po ni De La Rosa, mga kabida. Anyway, hindi naman po magsasalita po itong si De La Rosa kung hindi validated yung kanyang info, Dating PNP chief po yan, So,
hanggang ngayon, hindi po natin ikakaila po mga kabida, meron pa ring influensya yan, ano? At meron pa ring mga taong naghahatid po sa kanya ng mga informasyon, ano? Na mula mismo sa hanay po ng intelligence community po mga kabida. Okay? So, hindi po natin pwedeng i-discount yung information ni Senator Bato de la Rosa. Kaya tama yung ginawa po niya, ano? Magsagawa po sila ng investigasyon. Ito hong Senate inquiry, ano? Para malaman kung sino hong Poncio Pilato po mga kabida, no? Na nagbigay ho sa kanila po ng otoridad na pumasok dito sa Pilipinas at dalhin yung kanila pong function, gagawin nila yung kanila pong function, ano? Okay? At magsagawa po ng investigation. Okay? At sinong Poncio Pilato naman na umalalay at nag-assist po sa kanila? Yan po yung napakalaking tanong po, ano? At malalaman po natin yan mga kabida pagdating ho ng tamang panahon kung saan po ay magsasagawa po ng Senate inquiry ito hong si Senator Bato de la Rosa mga kabida. So aasahan ba natin na meron na naman pong mga pangalang lalabas, ano? Okay? Para susunod po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Kasi ang familiar na mga pangalan na isinangkot ho dito mga kabida, no? Ito hong si Senator Bato at Senator Pongo. At meron pang ang pangalan po ni Vice President Sara Duterte, ano? At marami hong nagsasabi na uubusin daw ito hong mga Dutertes at maging yung kanila pong aliado para wala na po daw silang pambala mga kabida, no? Para ho sa 2028 presidential elections. Yan kung mangyayari po yan, ano? Kung mahuhuli po yan, ano? Yan kung mayayari po yan. At ang tanong po dyan, kaya bang subukan ng Marcos administration ito hong pangalawang beses na huhulihin po nila ang isang Duterte? Ano? Kasi ginawa na po yan nila nung kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? O ano po yung nangyari? Ang backlash, balik po sa kanila, no? Mga kabida. At I think they cannot afford to do that for the second time around, ano? Mga kabida. Baka aaklas na po yung taong bayan dyan, ano? Kung gawin po nila yan, ano? Mga kabida. Okay? Kasi ho, alam po nila yung epekto ho, ano? Sa ginawa ho nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang resulta, 5 lang po yung lumusot sa kanila pong kandidato dahil ho sa protest vote po mga kabida, no? Ng taong bayan. Okay? So yan lang po para po sa inyo. Tama ho ba ginawa po ni Senator Bato na magsasagawa po ng investigasyon? At ito hong sinasabi hong presensya ng mga taga-ICC dito sa Pilipinas at nananakot ho sa mga potential witnesses, ano? Ano bang sa tingin po ninyo? May kinalaman po ba itong administrasyon, ano, mga kabida? Kasi bakit hindi ho nahuli at pinalayas po mula sa Pilipinas kung totoo may itong sinabi po ni Senator Bato de la Rosa? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.